yung snow, guys. Hi guys, good morning. Maayong buntag sa tanan. It's Saturday again and I'm going to work. But this work is not paid. This is a volunteer work. Nagugustuhan ko na talaga yung ginagawa ko, guys. Napakasarap talaga ng feeling na mag-volunteer doon sa church. So ngayon, punta tayo sa church para mag-volunteer, magbalot ng mga pagkain para ipamigay ng church. And may dala akong bag. Ito yung bag na galing doon sa, tawag nito, sa 7 euro na ukay-ukay. Pero sa loob niyan, meron pang isang bag. Ano na lang, hindi na ako mag-expect, pero I'm sure na meron naman talaga doon na something na pwede natin maiuwi. Magdadala na lang ako ng bag today para hindi ako mahirapan, kasi last time ang dinala ko was yung nasa box siya, yung mga box doon yung ginamit ko, and nagkahulog-hulog siya, guys, kasi nga masyadong madulas. Pero ngayon nga dito sa amin, medyo foggy ngayon, and mas maliwanag na yung 7 o'clock in the morning. And hindi na siya ganun kadilim talaga. And as you can see dito sa pathway namin, nagmelt yung snow. And merong mga pebbles na nilagay si Nico dyan. Kasi sobrang madulas. As in, madulas siya. Kaya dahan-dahan lang tayo sa pag-drive. Gising na si Nico and Anika, pero hindi sila sasama kasi pupunta sila ng forest. Mag-hunting sila instead na sumama sa akin. Kasi it's last week na ng hunting season dito para sa rusako or yung mountain hare o yung rabbit na hinahunt ni Pimo. Kung meron silang makuha, mabuti. Pero kung wala, okay lang din naman. Kasi dito sa yard namin, may nagpupunta ng mga rabbits, guys. And we also feed them with a salad sometimes na leftover namin yun. So hindi din nasasayang yung mga salad talaga. And I think magsispring na soon kasi nagme-melt yung snow, pero umuulan pa rin ng snow ulit, guys. Nag-ulan na naman siya kahapon, pero basa siya na snow. Pero andyan pa rin yung snow sa paligid, sobrang kapal pa rin niya. Ang sabi ko dun sa church na pupunta ako today, nagtanong naman sila sa akin kung pwede ako, kasi nga kulang sila ng volunteer. Sabi ko pwede akong pumunta, pero mga 8 o'clock na ako makakarating. May fox doon sa harap ko, guys. Dumaan lang siya. Ayun. Dito sa amin talaga maraming forest animals na dumadaan, kaya naglalagay talaga kami ng pagkain dyan sa yard namin para makakain sila. Minsan kapag sinisipag si Nico and merong rusa ko, yun sinushoot niya. Pero pag wala naman, and wala siyang sipag, guys, tinatamad siya na mag-abang, hinahayaan niya lang, tinitingnan niya lang. Masarap din kasi tingnan ng mga animals na kumakain sila dyan sa yard namin, guys. And I'm so happy na we were able to share as well to them yung Havi Kiruwaka na nakukuha namin, especially yung mga salad, kasi yun naman yung kinakain nila. Like example, yung mga salad na nag-wither nga siya, guys, hindi na namin siya kinakain minsan kasi may isa o dalawang part ng dahon na nag-wither na siya. Yun, nilalagay namin sa bio-waste dati. Pero ngayon sabi ko kay Nico, parang gusto yan ng rabbit, kaya sinubukan namin pati yung mga apples na merong mga sira na talaga yung binibigay namin para meron silang makain. Guys, alis na tayo. Punta na tayo ng church. Let's go! Oh, what a feeling! This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 Oh, what a feeling! what a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 I happy. can't explain. I can't
Pagdating ko nga sa church, guys, gulat na gulat ako kasi yung lahat ng table doon, punong-puno talaga ng food. Pati yung sa ilalim ng table, meron na rin mga food doon, guys, na nakaprepare na. And kailangan namin trabahuin ito lahat, bilangin, and i-arrange, tanggalin yung mga hindi na pwedeng ibigay, yung mga sobrang luma na talaga kailangan ng itapon. Nagbalot din kami ng mga pagkain, guys, para sa mga bata. Like merong candies doon, may biscuits, and mga chichirya. Tapos meron ding mga iba't ibang klaseng yogurt. Sobrang daming yogurt and binilang namin yan lahat. Grabe, sobrang dami talaga ng pagkain this weekend, guys. Napakaraming mga kamatis, mga yogurt, mga chichirya, mga tinapay, iba't ibang klaseng tinapay, may dark bread, may light bread, may mga sweet breads, may mga gatas, may mga milk products, guys. Tapos sobrang daming karne this weekend. Kakalula sa sobrang dami ng mga pagkain, guys, na pinamigay ng mga stores this week. Sobra talaga, as in, yung mga freezer doon sa church, hindi na nagkasya yung mga pagkain talaga. Kaya nilagay na namin yung ibang pagkain sa mga containers. Tapos nilagyan namin siya ng pampalamig para hindi masira yung mga karne or yung mga ibang products na kailangan talaga siyang nakalagay sa malamig na lugar. You can see may mga number dyan sa table na 1, 2, 3. Ibig sabihin yan, sa bawat section ng pagkain na yan, 5 piraso ang kukunin or 1 piraso ang kukunin para alam namin, guys, pag umikot kami, hindi na kami magtatanungan, ilan ba dito pwede kunin? Ilan ba yung kailangang tinapay na ilagay dito? Pero guys, grabe, sobrang dami talaga, nakakalula. This week, we were able to prepare 130 packs of goods. And hindi na talaga magkasya sa bags yung mga pagkain, guys. Kaya yung iba, nilagay na rin namin sa boxes talaga na malalaki para paglabas ng mga tao, nakuha nila yung mga bags nila, pwede silang kumuha doon ng extra. And sa sobrang daming extra, guys, sobrang dami ko rin talagang naiuwi. Dito sa Finland, napaka-importante ng segregation. Kaya meron kami mga basurahan dyan na naka-segregate na yung mga iba't ibang klase ng basura. Sobrang pagod na pagod kami, guys, pero punong-puno naman yung puso namin ng kaligayahan. And of course, gutom na gutom ako. Kumain na talaga ako ng tinapay. Nag-prepare naman sila ng coffee and tea para sa amin. And that day, meron na namang church service and it was so nice that people were also able to receive word of God. Не постараетесь ли позаботиться о безопасности других, чтобы я... Tapos na yung food service or yung pag-distribute ng mga pagkain. Sobrang saya, guys. Sobrang dami ko na naman talagang naiuwi. As in, grabe, guys. Pakita ko sa inyo mamaya sa bahay. Dahan-dahan ako maglakad kasi sobrang dulas, guys. As in, yung snow, nagtunaw siya. Tingnan nyo yung nilalakaran ko, guys. Yellow talaga yan. Dahan-dahan lang tayo. Tingnan nyo yung mga pagkain, guys, na galing doon sa church. Sobrang dami. Kumuha din ako ng chocolate. Yan o, binuksan ko na to, tinikman ko na to, M&M's. Yung isang bag ko, guys, puno din, guys. Tapos, meron ditong pa-cake. Ayan o. Mahaba ito, hinati nila. Sabi ko, hindi man namin maubos yan kasi 3 lang kami sa bahay. Pero yan, papakita ko sa inyo mamaya sa bahay, guys. Ano yung mga laman yan. Si Nico and Anika, guys, andoon sa forest. So, didiretso ako ng forest. Kasi, mag-grill siguro kami ng sausage doon. I don't know kung meron silang sausage. Wala din akong sausage dito na bit-bit. Wala naman akong nakuha doon sa church na sausage. Iba yung mga nakuha ko. Kailangan ko din bumili pala ng drinks kasi wala daw silang nabit-bit na drinks. Kaya, daan muna tayo ng Koskikarta, no? Tapos, diretso tayo sa gubat. Hindi muna tayo uwi ng bahay. And, last, na kasi ng hunting season, guys. Kaya, sinusulit namin na mapatakbo talaga si Pimo kasi kailangan niya yun. Kaya, diretso na muna tayo ng gubat. And I think kung andoon si Pauli, ibibigay ko yung mga ibang nakuha ko dun sa church kasi marami din yan. Hindi naman namin yan mauubos. Tsaka sobrang daming pagkain sa bahay, guys. Kung andito lang talaga kayo malapit sa akin, bibigyan ko rin talaga kayo as in. Kasi napakasayang talaga. And yung mga tinapay talaga na nanggagaling sa church, hindi yun expired. Matagal pa siya mag-e-expire, kaya napakasulit talaga na ibigay din yun. And yung
mga oranges today. Sobrang gaganda, guys. Pero yun nga, magdadrive muna ako papunta ng countryside. Tapos, diretso tayo doon sa gubat. Oh, what a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 I happy. can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 Oh, what a feeling. what a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 I happy. can't explain. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Any place I enter, I go to feel my free. Forget I am matter, nothing to worry me. Dito na ako sa forest, guys. Si Nico lang and Anika andito ngayon. Sobrang, slippery. I have sausages there. Okei, pitää ottaa vähän aikaa, kun on huonoja puita, pitää ottaa hiilosta, Okay. koska itselläkään peint. Okay. Let's wait. So, hindi mo na kami mag-grill kasi yung ginamit niya na firewood is yung merong paint daw. Mamaya na daw. Kapag naging Täällä saa parempia puita. papalitan daw niya yan ng better na wood. It's melting here now. Nag-melt na yung snow, guys. Tapos ito yung workplace ni Nico. Yan nalinis niya na yan. Papunta pa yan doon sa likod. Ito yung kanilang forest. Si Pimo is tapos na siyang tumakbo, guys. Andun na siya sa loob ng car ngayon. Daddy, I got lots of food. Hyvä. Cakes, breads. I thought Pauli is here. Joo, hän nähti jo. Really? Okay. No hyvä, että So, ito yung tinatrabaho ni Nico dito, guys, sa forest nila. Hanggang doon pa yan, guys, sa likod. How big is this forest, Daddy? mä tiedän, 5 hehtaaria. 5 hectares? So, mga 5 hectares pa daw yung lilinisin niya, guys. Pero yung nalinis niya, dito pa lang banda sa may tabi ng daan. Papunta pa yan doon sa likod, guys. Sobrang laking, pa yan, trabaho na gagawin niya. Siguro, kukontinue niya yan sa next autumn kapag hindi siya matatapos. Pero okay lang kasi at least dito na sa kanila, hindi na dun sa kanyang friend. Kasi pag sa iba ka nagtrabaho, yun, habulin mo talaga yung oras mo. Pero ito, since sa kanila naman, so dahan-dahan niya lang pwedeng gawin. Hindi masyadong malamig ngayon, guys. Actually, it's plus degrees. It's plus 1. 0 to 1 ngayon. So, hindi naman siya ganun kalamig talaga. And maganda din yung panahon ngayon. Yun nga lang, kapag ganito, napaka-slippery ng road. Ito yung trailer dito sa forest nila Nico, guys. Sa lolo ito ni Nico. Nung namatay siya, kinuha namin. And nilagay namin dito sa forest para storage ng firewood. So, kapag nagagaling si Nico ng trabaho, dito siya kumukuha ng mga firewood. Dinadala niya sa bahay. Kasi reserve lang ito, guys, na firewood. Yung mga pieces na hindi namin pwedeng ibenta or hindi binibenta ni Nico. Like yung mga scrap woods lang siya ba. Yan, mga ganyan na kahoy. Yung pang lang, sa amin lang nagamit. So, dito kumukuha si Nico, isang bag ang kinukuha niya every time na pumupunta siya dito. Tapos, nadala niya sa bahay. Tapos yan. Yung mga ganito kasi, guys, scrap na yung mga ganito. Meron kasing specific size ng firewood na pwedeng ibenta and hindi pwedeng ibenta. Pero yung mga ganito, scrap na ito siya. Yan, sa mga dating gamit yan siya ba, tapos sinaved ng kanyang lolo. Sobrang puno ito, guys, nung kinuha namin. Puno ito dito ng firewood. Hanggang dito yan. Galing sa pinto, papunta doon. Puno yan ng firewood. Tapos, kapag patapos na yung winter season, slowly kami kumukuha. Tapos, dadagdagan na naman yan sa summer na mga scrap na wood.
Para reserva lang ba kung at least magkulang yung firewood during winter. Maraming beses na kayo nakapunta dito guys, but I just hope na malapit talaga kayo dito kasi maganda dito sa forest nila. Maraming berries dito and mushroom pagdating ng summer and autumn. Hanggang papunta pa yan doon sa likod guys. Itong forest na to, hindi ako mawawala. I know this by heart. Ilang beses na akong paikot-ikot dito. Pero yung dyan na side guys, hindi ko pa yan siya na-explore for mushroom picking kasi sobrang daming maliliit na puno pa yung mga ganyan ba. Kailangan yan siyang ikat ni Nico. So after niya dito na side, hanggang papunta pa yan doon, 5 hectares. Tapos dito na naman na side, another trabaho na naman ito. Kailangan kasi tanggalin yan, oh. Harvenus ang tawag nila doon, guys. Yung paglilinis ng forest. Ginagawa yan siya kapag yung mga puno is masikip na ganyan. Para mabigyan yung ibang puno ng chance na tumubo talaga ng maayos and mas lumaki sila. Hindi sila mag-aagawan ng nutrition. Kaya pinuputol yung iba. Sobrang ganda dito sa forest ng Finland guys. Kahit na gubat, sobrang linis pa rin tingnan. And pwede ka talaga maglakad-lakad. Kita nyo to? Ito is kinainan ito ng rabbit. Yan oh. Kinakain kasi nila yung balat ng puno guys. Kapag winter, yan yung source ng kanilang pagkain. May specific type of puno na kinakain nila. Hindi ko alam anong pangalan nun, pero alam yun ni Nico. Yan. Kaya yung mga sticks dyan sa loob, kailangan niya siyang putulin. Ito guys, oh, kinakain ito ng rabbit. Yung balat niyan, yan yung kinakain nila. Pinuputol yan siya ni Nico, tapos hayaan lang siya sa ground. Pagdating ng winter, yun yung magiging pagkain nila. Tapos, pag nabulok na, babalik siya sa lupa. Magiging nutrition, tapos tutubuan ng mushroom. Since maliwanag na nga dito sa amin ngayon sa Finland and meron na talagang sunlight na lumalabas halos everyday na, nagiging warm din yung mga puno kasi nakakuha sila ng energy galing sa araw. Tapos, pansin nyo dito yung puno guys, yung palibot niya, di ba wala na yung snow? Kasi yung puno guys, since kumukuha sila ng energy galing sa araw, nagiging warm din yung katawan ng puno. Tapos yung palibot niya, nagme-melt yung snow. Yan yung isang palatandaan na paparating na ang spring. Kita nyo dito, ganyan din oh. Halos lahat ng puno guys ganyan kapag nakakuha na sila ng energy galing sa araw, nagme-melt yung palibot nila kasi nga warm na yung puno. So nagsa-start na rin na nagigising yung mga puno and very soon makakita na tayo ng mga pussy willows. Yung pussy willows guys, isa yun sa mga tanim dito na first na sumisibol, na yung first na nagsisilabasan yung kanilang mga blooms or yung kanilang mga unang dahon or flowers. Papakita ko sa inyo next time kung anong itsura ng pussy willows. Para siyang, hindi pussy guys, pussy willows ang tawag nila doon kasi para siyang malambot na balahibo ng pusa. Bumili ako ng sausage guys. Ito yung binili ko kasi naka 30% discount siya. Yan o. Haviki na ito guys dito sa Finland. Pero andun pa siya sa store kasi hanggang today siya edible. So pag hindi ito nabenta mamayang hapon, itatapon na ito sa basurahan. So bago pa nila tinapon, binili ko na. Pero naka-sale naman siya kasi naka 30% off siya. Ganito dito sa Finland guys, maraming mga pagkain na 30%. Or yung habikiruwa ka na siya. Kaya mura siya, may discount. Kasi nga, best until today na lang siya.
Is that good? Ang sarap ng init ng ano guys, apoy. Sa malamig na panahon. Si Anika guys is andoon. Ayaw niyang lumapit dito kasi masyadong mainit. Ayaw niya kasi ng mainit guys. Mas gusto niya yung malamig talaga na weather. Ako naman gusto ko yung mainit-init na ganito ba. Pero hindi naman yung sobrang init. Guys, nadulas ako. Oh my God, tinawanan ako. Nadulas ako sa snow. Na out of balance ako guys. Oh my God. Tawang-tawa si Anika. Nakatayo kasi ako dito tapos na out of balance ako. Aray. Kasi malambot na kasi yung snow guys. Ayan, tinitingnan ko yung mga footmarks doon ba. Sabi ni Nico baka sa fox daw yan. Tapos meron daw moose na dumalaw dito sa forest. Kumain din daw. Papakita daw ni Nico saan yung prints. Onko toikin hirven tekemä? En ole varma. Kun mikä on katkaistu mitään. Ah, yeah. Somebody cut it down. Sabi ni Nico, baka ang gumawa daw niyan is yung moose or yung hirvi. Kasi binabalik nila yung mga stems, guys. Mas malaki kasi sila. Ah, yeah. This one too. Niin, ja tuossa on Nää on... Yeah, the top side. Niin, ne napsasee aina tosta pätkän pois. Yeah, the top side of it was already eaten. And this one too. Ja toi on katkaistu tolleen. Yeah, this one and also the tip of it was also eaten. Yeah. So maybe they were like pulling it down. Tässä on nyt tässä on nää jälkiäkin. Ah, yeah, this is the footsteps of the hirvi, guys. Ganyan, oh. Ganyan. Kita nyo yung parang dalawang ganun siya. Yan yung footsteps ng hirvi. Papunta doon, oh. Yeah, so they really came here to eat. It's good. Tingnan nyo yung mantu, guys. Kinain din yung mga dulo nito. Usually, ang gumagawa niyan is yung hirvi or yung moose, yung malaking forest animal nila dito. No voidaan käydä tapaan. Kita nyo yung mga stems dito, guys. Ito yung pinutol ng pinsan ni Nico para may makain yung mga rabbits. Kasi yan, kinakain kasi nila yung stem, guys. Kita nyo yung mga skin ng stem. Yun yung kinakain ng mga rabbits. Tingnan natin yung stem dito, guys. Tingnan nyo, kinain talaga siya ng rabbits. Oh, naghahanap sila ng food dito. So, ganyan ang ginagawa nila. Puputol sila ng mga ibang stem ng puno, lalo na yung birch trees. Tapos kinakain nila yung skin. Yan yung food ng mga rabbit pagdating ng winter. Tingnan natin dito. Sobrang daming kinain ng rabbit, guys. It's so good that they were able to find food. Tingnan nyo yun, oh. Natanggal na yung
skin niya. Tapos may tai dito ng rabbit guys. Ayan oh. Yan, tai yan ng rabbit, yung bilog. Ito pa oh, natanggal na yung balat niya kasi kinain na siya ng rabbit. Tapos dito yung kanilang reserve place guys. Kung saan nila nilalagay yung mga pagkain din ng rabbit. Dito yun. Yan oh, yan yung mga kaura. Na-spread na siya kasi kumain dito yung mga rabbit, yung mga ibon. Yan, tapos yung mga ibang stems na andito sa ground, wala na rin yung mga skin nila. Natanggal na yung mga skin. Kinainan ng rabbit. Yan. Pwede namang hindi nila putulin yung mga stems guys. And hayaan na lang yung rabbit na kainin yung stem. But the thing is, mamamatay din kasi yung puno kapag nakain yung skin nila. Like sa apples, dito sa Finland, kapag meron kang bagong apple, lalagyan mo dapat yan siya ng protection. Kasi kapag kinain yung skin ng yung young apple tree, mamamatay yun guys kapag nawala yung kanyang balat. Kaya ang ginagawa nila Nico, tinutulungan na rin sila para hindi na sila mahirapan maghanap pa. Pinuputol nila yon, yung mga puno na yon or yung mga sticks na yon para ready na para sa mga rabbit na kainin nila. And it's so good na finifeed din namin sila guys ng kaura kasi bumabalik at bumabalik sila dito. And kapag nag-hunting kami, pain na rin yon. Tatandaan kasi yan ng mga rabbits or ng mga forest animals saan yung place na may pagkain or abundance ng pagkain. Babalik at babalik sila doon. And it's also good for us kung mag-hunting kasi meron talagang ma-hunt. Dito na kami sa bahay guys. So i-unload ko na lahat yung mga nanggaling doon sa church. Ito guys is biscuit ito. Yan oh. Gingerbread ito na biscuit. Tapos ito yung cake. Hindi namin ito kakainin dito sa bahay. Dadalhin namin ito doon sa lola ni Nico. Doon kami magkakape today. Tapos meron ding oranges guys. I think maraming oranges akong nakuha doon. Ayan. Tapos ito may paulam. Tapos ito is Ruiz Napi or yung snack siya guys na pwede mo siyang i-ano ng dip. Dip na lang ang kulang yan. Tapos ito is tomati basilica. 2 piraso ito ba? Yan oh. So may 4 na oranges. Tapos hala yung chocolate na buhos. Bukas na kasi ito kasi kinainan ko na ito doon guys sa church. Kumain. Tinikman ko ba? Yan oh. Meron siyang M&M siya na may brownies sa loob. Masarap siya guys. Tapos may tomatoes. Wala, uy, maraming pagkain ba? Tomatoes. Tapos ito guys, may chocolate. 3 packs ng chocolate. Tapos itong pinya guys, hindi nakagandahan. Sabi ko, kukunin ko pa rin yan kasi ilalagay ko sa aking smoothie. Tapos may another kind of biscuit dito. Tapos yogurt guys. 5 piraso ng yogurt ang pwedeng kunin doon. Pero 4 lang ang kinuha ko. Marami ito guys, pero hinati-hati namin siya para magkasya siya sa lahat. So, bawat bags na nabalot din may isang candy. Kainin ko yung candy. Tapos, ito is luto na siya ng itlog. So, luto na ito na patatas, guys. Galing ito sa malaking bag. Tapos, nirepack namin para magkasya sa lahat. Gamitin ko yan. May isa pang candy na hulog. So, ito may pasalami, guys. Oh. Pangpalaman ng tinapay. So, ito pa, meron pang basil, basilica. Yan, oh, marami akong nabitbit ba. Hindi pa tayo tapos, guys. Meron pa dito. Ito, may tinapay. Hala, ako na siyang gihawas, guys. Mauna ni tanan. Galing ito lahat doon sa church, guys. Yan, oh, sobrang dami, di ba? Sobrang dami nang galing doon sa church. Ay, itong lahat, guys, is for free ito. May paulam dito, may papalaman sa tinapay. Ito, palaman ito sa tinapay, guys. Yan, tapos ito, yauheliha. Pwede ko itong gawing chicken na siomay. Gagawa ko ng chicken na siomay. Tapos may pakamatis dito. Yung kamatis na nakuha ko doon sa church last time, hindi pa namin naubos. Siguro ibibigay ko na lang ito, guys. Kasi kaysa naman na nasayang ito. Tapos sobrang daming oranges, guys.
Actually, yung kinuha ko lang talaga originally is 2 lang. Tapos, merong mga extra after nung nabalit namin yung mga gamit doon o yung mga pagkain doon. Kaya sabi nila, kumuha na daw, kunin na lang daw namin yung mga tira-tira. Kaya ayun, kinuha ko na lang yung tira-tira kasi gusto ko sanang bigyan yung friend ni Nico kasi akala ko nasa forest pa siya. Pero nung pagdating ko ng forest, wala na pala siya, nakaalis na. Kaya next time ko na lang siya ibibigay. But definitely, mamimigay kami nito, bibigyan namin yung lola, tsaka yung nanay ni Nico kasi pupunta kami doon sa kanila today. Ito nga, may mga oranges, maraming chocolates doon, pero ito lang ang kinuha ko kasi may mga candies pa kami dyan galing doon sa Havi Kiruwaka din. And yung ibang mga volunteers, kumuha din sila ng chocolates. Tapos ito guys, may palaman ng tinapay. Ito is salami ito guys na strips. Yan. Sarap ito upang palaman ng tinapay. Tapos of course, hindi mawawala ang tinapay. Mga kinuha ko na tinapay guys is yung mga light bread lang. Definitely bibigyan namin yung lola ni Nico dito kasi hindi naman siya kumakain ng matigas na tinapay kasi tigulang naman good guys. Pero yun nga, ito sobrang dami ng pagkain guys. Oh, and yan lahat is libre yan galing doon sa church, 'di ba? Nakakatuwa kasi tumulong na ako. May naiuwi pa rin talaga akong sobrang dami. And meron akong 2 tomati basilica na kauraruwaka. So, pwede ko itong gamitin para doon sa aking patatas na luto na guys. Yan. Ito sa patatas na luto. Tapos itong itlog. Luto na rin ito guys. Ito luto siya guys kasi galing ito. Ito yung mga itlog na piniprep na siya para sa salad bar. So, meron doon. Kaya, binalot-balot namin ito. Marami ito, guys. Bawat bags, merong itlog. And, 6 na piraso. Hindi pa ito sira ng itlog. Kasi, yan man yung ginagamit sa mga salad bar. So, gagamitin namin yan definitely sa salad. Pero, yun nga, sobrang daming pagkain, diba? And, may pa-cake pa talaga. And, may pa tawag nito, biscuit doon na citruna or yung lemon. Ang sarap guys ng pakiramdam na may libreng pagkain talaga na binibigay doon sa church. And nakatulong din ako na mag-prepare ng mga pagkain na yon para i-distribute sa mga tao. So today pala, we prepared 130 bags of food and lahat yon is for free. I think more than 130 kasi yung kaming mga na-volunteer din, kumuha din kami ng kung anong gusto namin kunin doon. Ako naman guys, hindi ako kumukuha ng kung ano yung pinaka, talaga, meron ngang isda doon pero hindi ko kinuha kasi iniisip ko na ipamimigay naman yun ng church. So yung mga tira-tira na lang ito guys, ito yung mga kinuha ko. Actually, marami pa doon pero hindi na kasi siya magkasya dito sa bag ko. Kung ano lang yung magkasya dito sa bag ko, yun lang ang kinuha ko. Pero, meron pang isang bag dito, dala ko rin ito, nilagyan ko rin siya. Kaya, sulit talaga guys na pumunta ako doon kasi napakaraming pagkain ito. And this is more than 20 euros kung bibilihin mo ito sa store. Tapos yung mga candies guys, mahal din yung mga ganito. Mga more than 2 or 3 euros din yung mga ganito. And I got all of this for free. Itong kamatis, so napakaganda pa. Yan. Most of the stuff nandun sa church, guys, magaganda talaga siya. Like itong mga oranges, sobrang gaganda, guys. Hindi siya Havi Kiruwaka. Donate ito ng mga stores doon sa church. Good thing na merong mga stores talaga and mga companies na nagdo-donate din ng pagkain. Lalo na ito mga tinapay. Napakalaking bagay ng tinapay, guys. And ang sasarap talaga ng mga tinapay na to. So, meron sila ditong parang pandesal. Yan. So, meron na kaming tinapay. Meron ng palaman sa tinapay. So, ito gagawin ko tong siomai. Kasi meron pa akong pork doon. Bumili ako ng pork sa store. Hindi ko pa siya nagawa ng siomai. So, magbabalot siguro ako ng siomai tonight. O baka bukas ng umaga kapag sinipag ako. Pero yun nga, sobrang dami lang ng pagkain. Napakalaking bagay nito sa amin guys na pumupunta ako doon sa church and tumutulong. I'm not really expecting na kakauwi ako ng something or may maiuwi ako na pagkain sa bahay. But since sobrang dami talagang pagkain doon guys, lahat kami na nag-volunteers, pwede talaga kami kumuha ng pagkain. And
mag-uwi talaga ng mga pagkain galing doon sa church. Actually, may mga extra pa ng mga pagkain na hindi na namin siya nalagay sa bags kasi hindi na siya magkasya. So, ang ginawa na lang is nilagay siya sa malaking box. Paglabas ng mga tao galing doon sa church service is pwede silang kumuha doon sa box kung ano yung gusto nilang kunin kasi hindi na talaga siya magkasya sa bag, guys. Actually, nangangalay na yung aking left hand, guys, pati yung aking shoulder kasi mabigat yung bag, guys, kapag nagpre-prepare kami ng mga gamit, nilalagay namin yung mga pagkain doon sa bag. Ang bigat, guys, as in. Tapos paikot kami. I hope next time makakuha ako ng video na nagpre-prepare kami ng mga pagkain na yun, guys. Nahiya kasi ako kasi mga fin kasi yung mga kasama ko. Tapos matatanda sila lahat. So hindi ko alam kung pwede or i-allow nila ako na kumuha ng video na nagpre-prepare kami ng mga pagkain na yun or nilalagay namin yung mga pagkain doon sa bags. Pero next time, mag-a-ask ako, mas mabuti na magtanong na lang ako next time kaysa naman na magnakaw na lang ako ng kuha ng video ba. At least aware din sila na kumukuha ako ng video. But sabi naman nila, okay naman daw na kumuha ako ng video. Yung sa mga pagkain na prepare namin or yung sa mga pagkain na andoon, okay lang daw. Pero napaka-sensitive din kasi ng mga fiends, guys. Ayaw nila pakita yung mga mukha nila, ganyan. Kaya hindi ko na lang din kinuha ng video habang piniprepare namin yung mga gamit o yung mga pagkain. But maybe next time kung nag-ask siguro ako ng permission, baka i-allow nila ako, no? Pero ito nga, guys, sobrang nakakatuwa. Ang laking katipiran nito sa amin. Not really expecting na may maiuwi. Mahal kaya ang chicken na giniling, guys. As in, kakatuwa lang kasi may naiuwi ako na ganito ba. Yeah, so definitely gagawa ako ng siomai gamit itong chicken. Yeah. Anyways, guys, magla-lunch muna kami tapos aalis kami ng bahay. Doon kami magkakape sa bahay ng lola ni Nico. Dadalhin namin yung cake sa kanya and some of the stuffs here. Ibibigay ko doon sa nanay and sa lola ni Nico. Kasi sobrang dami pa namin pagkain dito sa bahay, guys. Hindi na namin maubos-ubos to. And marami pa akong prutas na kailangang i-juice din talaga today. Kasi yung mga nabili ko sa Havi Kiruaka, hindi ko pa na-juice. So, gagawa ako ng juice. And yung mga iba is i-preserve ko, ilalagay ko sa freezer para hindi talaga siya masira and hindi masayang. Salamat ng marami, guys, sa panonood ng video ito. I hope you like, share, and subscribe to our channel. Don't forget to leave us a comment, guys, kasi natutuwa kami sa mga comments na binibigay nyo and sa lahat ng mga messages nyo. We feel na sobrang lapit na talaga sa amin and we feel na mas matagal na talaga tayo na nagkakakilala. Salamat po sa inyong lahat. I will see you next time. Hey, hey! So, ito na yung cake, guys. Dadalhin namin ito doon sa lola ni Nico. Tapos, hinati ko din yung gingerbread. Or ginger cookies pala. Yan. So, punta tayo sa bahay ni Mama.